Hello guys, welcome back to my new episodes of my vlog. If you don't know me yet, my name is Just Prince, and today's vlog, pag-uusapan natin about driver's license or how to convert your expired driver's license here in Finland. But before I'm going to proceed, I made it sure that I have already my notes here, so may isasabi ko sa inyo or masasabi ko sa inyo lahat kung ano yung mga nangyari at yung mga totoong story ng pagkuha ko ng aking driver's license or paano ko nga na-convert ang aking expired driver's license here in Finland. But disclaimer lang sa mga nanonood, yes, I'm not a lawyer and I'm not professional in terms of visa processing here in Finland or how to come here in Finland. So my blog is all about my own experiences here in Finland. Now let's proceed to our topic. It is important na kayo ay may ganitong mga requirements na dadalahin sa Traficom para may convert nyo nga yung inyong driver's license. Kung may hawak kayo na expired driver's license, kailangan meron kayong knowledge sa theory test. Kung wala naman kayong knowledge sa theory test, meron naman mga website na tumutulong dito sa Finland at magbabayad lang kayo ng certain amount para makapag-exam kayo. Yung exam na yon, hindi yun yung katulad ng sa Traficom. Yun ay model questions lamang para meron kayong idea kung ano yung pwedeng maging question nga doon sa Traficom, kasi nga bawal nga yun ganun na yung exam nyo sa Traficom is mabibili nila kung saan. Kaya kailangan nyo rin na pag-aralan yung theory test na to. Siyempre huwag kayo mag-submit ng fake driver's license, kasi nga may kaklala ako nag-submit ng driver's license na fake. Yun, ang nangyari is pinapunta siya doon sa head office at nagre-report siya at magpapaliwanag kung bakit fake or kung bakit yun ang kanyang isinubmit sa Traficom. And then syempre mas mabuting hindi expire yung driver's license na isasubmit para ano siya, hassle free, hindi kayo masyadong mahirapan o ma-frustrate sa pagkuha lang ng driver's license. Yun, ano-ano nga ba ang mga requirements na kakailangan natin para makakuha ng driver's license or makakuha o makonvert nyo yung inyong expired driver's license here in Finland. So ang kakailanganin nga natin based dito sa aking mga na-experience at yung mga sinabit ko sa Traficom, yung kakailangan nyo is yung proof of driver's license, kahit expired siya or kahit hindi siya expired. Yung kailangan din ng inyong Finnish ID. Yung Finnish ID na yon, yung pinapakita para malaman na ikaw ay talagang nakatira dito sa Finland, na hindi ka yung tago-tago or TNT. Siyempre, kailangan din ng medical eye check-up, passport size, ID picture. So yung ID picture na yon 6 months old lang dapat. Then kung more than 6 months old na yon, kailangan nyo nang kuha ulit ng ID or yung passport size ID. Siyempre yung 39 euro para dun sa bayad sa inyong driver's license. And now, kung ano ngayon nangyari sa pagkuha ko ng driver's license. Siyempre yung first attempt ko, yung na-provide ko yung mga requirements na kailanganin lang ng Traficom. Pero nung pagkadating ko doon, sinabi ko sa kanila na kung pwede ako mag-convert ng aking expired driver's license, kasi nga I'm not able to renew my driver's license in Philippines dahil nga nagtatrabaho ko noon sa bansang Saudi Arabia. And then sabi nila gusto nila i-check yung driver's license ko, so binigay ko naman yung driver's license ko. Then after ko i-provide lahat ng kailangan at ng bayad, sabi nung nasa counter daw kailangan based do sa system, kailangan ko maghintay ng 2 to 3 months para doon sa decision ng Traficom kung pwede nga akong kumuha ng driver's license
gamit ang aking expired na driver's license. And then after ma-process lahat, ang sinabi sa akin nung nasa counter na I have to wait para sa decision nga, yung sinabi ko kanina, kailangan natin maghintay ng 2 to 3 months. So then after 7 weeks of waiting, I get a decision na pwede ko nang i-convert yung expired driver's license ko, but need ko nga mag-theory exam. So yung theory exam na to, wala akong alam dito kung ano yung magiging examination ko. Sabi kasi nung iba madali lang. So ang ginawa ko is nag-exam ako, nagpa-appointment ako, nag-proceed ako sa first attempt ng aking examination, but unfortunately failed yung aking examination dahil nga hindi ako nag-aral ng theory exam, o kaya wala akong idea kung ano yung magiging exam nung theory exam na yun. Then the second attempt, at the same time, second attempt ako, pero kailangan ko pa rin magbayad ng 39 euro. Every attempt, you need to pay 39 euro para sa pag-exam lang. So, mas mahal. Kung convert mo sa Pilipinas, is mahal talaga yon. And then, na-prostrate ako that time because the second attempt was also paid. And then, yung nangyari na yon, dahil nga nahirapan ako, basta sobrang hirap. So, inisip ko noon, paano ko makakapag-drive kung wala akong driver's license here in Finland. Kasi sa Finland, napakahirap ng mahirap ang buhay kung wala kang sasakyan. Kasi malayo yung mga pupuntahan mo. Merong mga transportation dito, merong buses, merong trains, pero yung sa trabaho naman kasi kailangan mag-taxi. So, mas mahal pa yun, di ba? So, mas better na meron kang driver's license at magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. And then, dahil nga nag-paid ako sa dalawang attempt ko na examination, ang nangyari, nag-decide ako na umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. And then, naisip ko na kumuha ko ng driver's license doon at mag-renew. Pero ang sabi ng iba dito, marami na kasi gumawa no, na nag-stay na dito yung karamihan ng 9 months na experience sila, nag-stay sila ng more than 9 months, 1 year na nga iba. Pero ang ginawa nila, meron pa silang binayaran sa driver's license nila parang penalty, ganun nangyari. And then sa akin kasi expired, so wala na akong choice para umuwi ng Pilipinas. And then sabi ng iba, hindi na ako makakuha man ako sa Pilipinas, pero hindi na i-convert ng Trafficom yung aking driver's license. So yung tips, huwag maniwala sa mga chismis. Kasi ang nangyari sa akin ay ito. So yun nga, nandun ako sa Pilipinas. Umuwi na nga ako, nagbakasyon na nga ako sa Pilipinas. At syempre, ayun yung unang inasikaso ko, yung ma-renew ko yung aking driver's license. And then, yung pagdating ko nga doon, sabi kong re-renew po ako ng driver's license. But sabi sa akin ng officer doon, wala raw card. So ibig sabihin, ang ibibigay lang sa akin is resibo. So, ang Finland, hindi sila tumatanggap ng resibo. Ang tinatanggap nila is yung card mismo. Ang sabi ko doon sa LTO, hindi tatanggapin ito sa Finland kasi nga ang kailangan lang yung card. And then, ang binigyan ako ng instruction at ang sabi sa akin para makakuha ko, dahil nga OFW ako, pwede ako makakuha agad ng card. Kahit kasi nga yung mga normal citizens sa atin na kunyari hindi sila nagtatrabaho out of the Philippines, out of the country, hindi sila makakuha ng card. Bibigyan na sa kanila yung yung resibo, then pag may available ng card, yung plastic, meron na sila makukuha, or babalik na sila doon para kunin nga yung driver's license. And then, dahil nga OFW tayo, ang binigyan sa akin instruction ng officer, ng LTO mismo, ng branch doon sa may amin is, kailangan ko kung ano itong mga requirements na to para makukuha ng driver's license na yun. Kailangan ko daw kumuha ng special power of attorney. And then, kailangan ng contract copy ng aking work or employment contract copy. And then, yung aking residence permit. Then, yung plane ticket. Yun lang yung mga prinubite ko para makakuha ko ng driver's license card sa Pilipinas. And then, yet, that
time, the same day, nakuha ko nga yung aking driver's license card. And then, pagbalik ko kaagad-agad ng Finland, siyempre nagbakasyon muna ako sa Pilipinas. Pagbalik ko ng Finland, ang ginawa ko is, pinakonvert ko kaagad yung aking driver's license. Siyempre, nagpa-appointment ako. And then, siyempre, sinure ko na, tinanong ko muna ko yung mga requirements na kakailanganin ko. So, ang kakailangan na requirements is the same requirements. Kasi nga, yung aking eye check-up is already a year ago. Nung pagkuha ko ng aking driver's license o yung sa aking expired driver's license para ma-convert. After ko nga mabigay lahat ng mga requirements, nagbayad ulit ako ng €39 para dun sa aking pag-convert ng driver's license. Pero on that time, meron akong talaga yung driver's license na valid, hindi na siya expired. And then sabi sa akin sa counter, yung officer doon sa Trafficom, na kailangan kong mag-wait for about 2 to 3 months again para doon nga sa akin driver's license. And then, ang sabi ko nga pala sa kanila, nung bago binigay yung driver's license ko, sabi ko, nag-theory test ako, but unfortunately, I am failed. I don't have any time to have to do the examination. Then I plan to go back in Philippines to have vacation and to renew my my expired driver's license. And then, yeah, they allowed me to do that, to renew my driver's license, and walang silang sabi-sabi na hindi ka pwede mag-renew kasi nag-stickan dito ng more than 1 year. So, wala akong penalty binayaran, ganyan. Kasi sabi ko sa mga before na kumuha na meron daw penalty kasi nag-stay na sila matagal dito bago sila kumuha ng driver's license or bago na i-convert yung driver's license nila into Finnish driver's license. Yes, ang nangyari is nag-wait ako ng 2 to 3 months, and then hindi siya umabot ng 3 months. Ang nangyari is umabot lang siya ng 2 months and 2 weeks. So meron pang 2 weeks na natira para maging 3 months. But I'm so happy kasi nakuha ko na yung aking driver's license. And then yun nga, happy kasi meron na rin sasakyan na magagamit para sa trabaho at sa pag-aaral. And then, that's it. That is the story of my expired driver's license na nag-renew sa Pilipinas and then bumalik dito para ma-convert ko. At mas madaling kumuha ng driver's license kung hindi expired yung driver's license nyo at hindi fake yung inyong driver's license. And then, thank you for watching for today. My name is Jazz Prince again, and if you like this video and kung alam nyo o naramdaman nyo na nakatulong sa inyo to at makakatulong sa mga kaibigan nyo na nandito sa Finland at yung mga papunta pa lang ng Finland, i-share nyo to sa kanila, i-like yung video, mag-comment nyo sa baba for more question, and don't forget to subscribe my YouTube channel to make it sure that you will be notified on my uploaded videos. Bye bye. Just Prince TV.